Hey, good morning! Morning! Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay makapag-aral ulit ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pinag-uusapan ay ang aklat ng Revelation. At tayo po ay dadako na sa chapters 14 and 15. Sa ating pong pagpapatuloy ay buksan natin ang ating mga Bibles muna sa Revelation 14 verses 9 to 13. Basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Okay? Revelations 14, 9 to 13. Sabi po sa verse 9, a third angel followed them and said in a loud voice, if anyone worships the beast and its image and receives its mark on their forehead or on their hand, They too will drink the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. They will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb. And the smoke of their torment will rise forever and ever. There will be no rest day or night for those who worship the beast and its image, or for anyone who receives the mark of its name. This calls for patient endurance on the part of the people of God who keep His commands and remain faithful to Jesus. Enter. Then I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Then, pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita, tayo po'y manalangin. Ang ilang Diyos, kami po ay kaaralan ng inyong pong salita, hindi namin kinikilala ang kakulangan ng aming kaalaman at pangunawa. Panginoon, humihingi kami ng karunungang nagbubuhat sa inyo for us to understand and to apply these words, Lord, sa buhay po namin. Kaya samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nung pandemic po ay siguro ilan din sa inyo ay ginawa ito. Pero ang naging paboritong pastime ng mga Pilipino nung pandemic ay manood ng K-drama. Diba? Marami sa atin ang nanonood din doon. At alam po ninyo, sa amin po panonood ng K-drama, kaming mag-asawa, hindi kami manood. Tanungin nyo kung ano yung mga latest. Alam nung asawa ko yan. Alam ko rin. Okay, pero alam nyo ba, sa aming panonood dito, may napansin kami sa mga itsura ng mga Koreano. No? Lately, meron kaming pinanood. Kinumpare namin itong magka-partner na ito na pinanood namin lately. Sa itsura nila, noong una namin silang napanood, no? Ito po ay si Susie B at saka si Kim Eun-bi. Okay? Kilala nyo to? Okay? Ito yung una namin silang napanood. Napanood namin sila lately, ito ay itsura nila. Oh, Jimmy. Diba? Jimmy. Kung mapapansin nyo, meron bang kaibahan? Okay, itong nobelang ito, itong una, ito ay noong 2016. 2016 pa yan ginawa. Pero napanood namin 2020 na, no? 2021. Pero 2016 pa yan. Itong pangalawang ito ay 2025. So, 9 years ang difference. Pero ang gusto ko makita ninyo, may difference ba? At kung meron man, gaano kalayo? Nagbuka ba sila? Nagbukang matanda ba sila doon sa 2025? Parang ang parang walang nagbago, no? Ayos lang siguro ng buhok. Uso pa ang bangs kasi noong 2026 2016. No? Pero, nung makita nga namin ito, grabe naman, paano nila na-preserve, no? Yung kanilang pagiging bata. Diba? Yung kanilang balat, no? Yung kanilang kutis. No? Siguro, ay tayong lahat ay nag-iisip, no? Paano kaya, ano kaya mga ginawa nila to preserve it? No? For sure, dahil sila ay mga sikat, dahil sila ay maraming pera, ay marami silang pwedeng gawin at gamitin. Ano po? Para ma-preserve yung
young-looking aura nila. Di po ba? Mga kapatid, ngayon pong umaga, may nakakabangha na preservation na gagawin ng Panginoon sa atin. No? Kung tinanggap mo ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas, you will be more beautiful, no? More handsome than these people. Alam niyo kung bakit? Sapagkat itong mga ito, guwapo at magaganda lang sila externally. Diba? Yung lang nila, panlabas, ang makinis. But, sa kanilang panloob, no? Hindi ko alam kung mga Christians itong mga ito. Pero tayo po mga kapatid, ang isa pa pala na gusto kong makita, itong kagandahan at kagwapuhan ng dalawang ito, maybe it will last for 10 years or 20 years. Diba? Pero yung preservation na ibibigay sa atin ng Panginoon, it will last forever. O diba? Thank God kasi tinanggap natin ang Panginoon. Hindi natin kailangan maging mayaman, maging artista, no? Maging sikat, para ma-achieve itong ganitong tsura. No? Bibigyan tayo ng Panginoon na mas matindi pa, no? Mas maganda pa, at pangmatagalan. No? You don't need to spend even a cent, no? Para magkaroon ng ganito. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15, in a twinkling of an eye, babaguhin ng Panginoon itong ating imperfect body to a perfect one. Diba? Ano yung itsura ko na? Ano kaya yung itsura natin pagka binigyan na tayo ng Panginoon ng perfect body? At imagine, in a twinkling of an eye. Hindi in the wink, kundi a twink. Yun po ang pinakamabilis na kisap na mata. Diba? Samantala itong mga ito, yun nga, ang tagal nila bago yan na-maintain or na-achieve. Diba? Pag tinignan nyo yung mga yan, bago sila nag-artista, ay talaga magugulat kayo, parang, ano nangyari? Diba? Maraming cosmetics ang mga ipinahin sa mukha. No? Maraming pera ang ginastos. Samantala, sa ating po mga mananampalataya, sa muling pagbabalik ng Panginoon, na bigling mabalik, magkakaroon tayo ng pagbabago. No? And God will preserve that forever. Ngayon po nga, buwan na ito, at saka last month, at saka sa next month, ang pinag-uusapan po natin ay our blessed hope. No? Ang ating pong mapalad na inaasahan. Okay? Dahil nga po sa mga kakaiba na nangyayari sa ating pong mga kapaligiran, ay ako po'y naniniwala sa umagang ito na malapit na matupad, malapit na nating maranasan, at malapit na nating makita itong ating pong pinagpalang inaasahan. No? Ano ba yung inaasahan natin? Babalik na ang Panginoon. No? Mawawakasan na niya lahat ng kasamaan sa mundo nito. Lahat ay babaguhin na niya. Okay? So, since ngayon po ay last Sunday of October, gusto ko pong balikan natin lahat ng ating mga pinag-aralan since noong September, no? Sa Book of Revelation. Tayo po ay nasa kalahati na. No po? So, noong September, pinag-usapan natin the promise of Christ's return, then the portraits of the church, then the palace in the sky, and then the period of the Great Tribulation. Noong October, the plagues from the trumpet, then the prophetic interlude, and then last week, pinag-aralan po natin the persecution against God's people. So, ito pong mga ito ay mga mangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoon. At ngayon pong umaga, nais ko pong pag-usapan natin the preservation of the believers. The preservation of the believers. Muli ko pong ipapaalala sa inyo na ito pong chapters 14 and 15 na ating pong pag-uusapan, ito po ay mangyayari sa mga maiiwan dito. Okay? Sa atin po na tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, we will never experience the tragedy of tribulation. No? Yung matindi na paghihirap at pag-uusig sa tribulation. No? Pero, again, bakit ito sinulat in advance ng Pinoon? No? Pinabasa sa atin ngayon. No?
bilang babala sa atin at bilang hamon sa atin. No? Na patuloy tayo magtapat sa Panginoon, patuloy natin gawin kung ano yung gusto niya ipagawa sa atin, patuloy tayo magbahagi ng salita ng Panginoon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa atin. Salamat sa Diyos sapagkat if there is only one person or if there is a person who can really preserve us, it's God. No? Hindi ka kaya i-preserve ng mga gamot, no? Ng mga formal yun. Yung pangalan pang patay. No? Or na kahit ano bang ipahid mo sa mukha mo, no? Kahit isang truck na oil of olay, ilagay mo sa mukha mo. Or anti-aging. No? Ay hindi natin ma-maintain or ma-preserve ang ating buhay. No po? Naikwento ko na po sa inyo yung plano ni Michael Jackson. No? Gusto niya mabuhay ng 200 years. Kaya siya ay nagbayad ng 12 doktor para i-check yung kanyang health. No? Kung saan siya kulang, no? Kung anong dapat na kainin, anong dapat ng exercise na gawin. Pero unfortunately, namatay siya ng 50 years. No? Nag-overdose siya sa mga gamot na kanya iniinom. Why? Bakit siya namatay at 50? Hindi niya kayang i-preserve. No? Walang sino mang tao ang pwedeng magpahaba kahit isang oras, kahit isang minuto ng buhay mo natin. It's only God. Okay? So, thank God because the Lord will preserve buhay po natin mga mananampalataya. Paano yun? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon po umagang ito. Anong ibig sabihin ba ng preserve or preservation? Basahin nga po natin. Ready? Begin. To preserve means keep safe from injury, harm, or destruction. Siguro tayo lahat sa oras na ito, no? Yan ang ating gusto na mangyari. No? Yan ang gusto natin na sigurado na ma-experience natin sa pagbabiyahe natin, no? Sa pamamasyal natin, no? At sa pagpunta natin sa kung saan-saan. No? Ito ang gusto natin, that we will be preserved. Ganyan din ang gusto natin sa ating mga families. Di ba? Hindi yung ako lang. No? Gusto rin natin sila. No, yung ating mga kaibigan, no, yung ating mga kabarkada, lahat ng ating mga kakilala, as much as possible, ay gusto natin na ma-preserve sila. Anong ibig sabihin nun? To keep them safe, no, from injury, harm, or destruction. Sadly, no, kahit na gumawa tayo ng paraan, kahit na tayo ay mag-worry, no, for the preservation of our loved ones, hindi natin kayang i-preserve sila. Pero may isang nangako that can preserve. It's the Lord. Kaya mga kapatid, ang maganda na dapat lagi natin pong ipanalangin every day, no, ay bigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. No? Especially sa ating pong mga loved ones na malalayo sa atin, no? Mga nasa abroad natin na mga mahal sa buhay, nasa probinsya. No? Hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa atin. Sa Panginoon lang talaga natin sila pwedeng iasa. Okay? Sapagkat ang Panginoon lang ang makakapag-ingat, no? Makakapag-protekta, makakapag-iwas sa kanila sa anumang kapahamakan. Meron po tayo makikita 5 na paraan ng pag-preserve ng Panginoon sa mga mananampalataya. Base po dito sa ating pag-aaralan, no po, sa chapters 14 and 15. Ang una, salvation, no? Ang unang ginawa ng Panginoon to preserve us is through salvation, kaligtasan. Tingnan po natin dito sa Revelation chapter 14, verses 1 to 5. Nasabi diyan, "Then I looked, and there before me was the Lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. And I heard a sound from heaven like the roar of rushing waters, and like a loud peal of thunder. The sound I heard was like that of harpists playing their harps." Okay, bago natin basahin yung sumunod, sabi dyan, "I looked, and there before me was a lamb
So yung Lamb, yun ay ang Panginoong Jesucristo, standing on Mount Zion. Ang Mount Zion po, pag nabasa niyo po ito po ay tumutukoy sa Israel. Okay? Sapagkat, sa Jerusalem pala. Sa Israel, na ang capital ay Jerusalem. Bakit Mount Zion? Sapagkat ang Jerusalem po, literally ay nasa bundok. No? Pagka kayo ay pumunta po doon, pataas ang papunta doon. O, kaya, ang isang pangalan ng Jerusalem ay Mount Zion. At ano nakita niya? Ito, 144,000. Naalala niyo po ba ito? Sa chapter 13 ng Revelation, ay merong 144,000 na nangaral ng salita ng Panginoon. No? Again, ito ay sa tribulation. Wala na mga Christians dito. Ang pinangaralan nila ay yung mga tao na hindi sumasampalataya sa Panginoon. At itong 144,000 na ito ay may kapangyarihan sila. At pagkatapos ng kanilang misyon, pagkatapos nila mag-share ng Word of God, sila ay pinatay ng Antichrist, ng beast. Pero sila ay nabuhay na mabuti. At ito pong nakalagay dito po sa chapters 1 and 2. Verses 1 and 2. Sabi niya, "Then I looked, and there before me was the Lamb standing on Mount Zion, and with 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads." The Lord resurrected this 144,000. At ang gusto kong ipakita dito, ay po sa mga Bible scholars, gusto kong ipakita ng Panginoon, ng Lamb, doon sa beast, sa Antichrist, at saka sa mga false teachers, na hindi sila tinalo. Na binuhay ulit ng Panginoon itong 144,000 na ito. And then itong sabi sa verse 2, "And I heard a sound from heaven like a roar of rushing waters and like a loud peal of thunder. The sound I heard was like that of a harpist playing their harps." So, kung i-imagine ninyo itong tunog na ito, ano kaya ang parang roar of rushing waters. So, nakakarinig na kayo ng umaagos na tubig. Ganun ang kanyang explanation. Tapos, parang naglalaro ng harp. So, parang music. Kaya, alam niyo, pinag-aaralan ko ito, ini-imagine ko, ano kaya ang pakiramdam pagka narinig ko yun. Okay? Then, sabi niya sa verse 3, "And they sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders. No one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth." Okay? So, sila lang pwedeng kumanta nito. Itong 144,000 na ito. Okay? And then dito sa verse 4, "These are those who did not defile themselves with women, for they remained virgins. They followed the Lamb wherever he goes. They were purchased from among mankind and offered as first fruits to God and the Lamb. No lie was found in their mouths. They are blameless." Okay? So, nung iniligtas sila ng Panginoon, ano ang kanilang ginawa? Nanatili silang walang asawa. Yun ang ibig sabihin nito. They remain virgins. Hindi na sila nag-asawa. Ang kanilang ginawa ay maglingkod lang sa Panginoon, mag-share ng salita ng Diyos. Okay? And then, sabi niyan, sa verse 5, "No lie was found in their mouths. They are blameless." So, talagang hindi na gumawa ng kasalanan itong mga ito. Ito ang description ng Panginoon dito sa 144,000. Pero gusto ko pong makita natin, mga kapatid, dito. Yan. Sa verse 3, ang sabi niya, sa verse 4, ang sabi niya, "These are those who did not defile themselves with women, for they remained virgins. They follow the Lamb wherever he goes." Okay, gusto ko pansinin yun, they follow the Lamb wherever he goes. Ang nakita ko po dito, mga kapatid, ito po ang automatic reaction pag iniligtas ka ng Panginoon. You will follow Him. You will obey. Kung ano man ang inuutos na sa atin.
At ito po ay paalaala natin. Ito po ay paalaala din sa atin. Ngayon po umagang ito. Tayo po na iniligtas ng Panginoon. Ito po dapat ang automatic reaction natin. That we will follow the Lord, no? Wherever He goes or kung ano man ang iutos niya sa atin. Kaya magandang tanong po sa umagang ito sa bawat isa. Willing po ba tayo na sumunod sa Panginoon? O sumusunod pa ba tayo sa utos ng Panginoon? No? Ganun po ba tayo ka devoted? No? Ka 100% sa pagsunod sa ating pong Panginoon? Or ngayong umaga, may inuutos ba ang Panginoon na parang hirap na hirap tayo, no, na sundin? Mga kapatid, alam niyo po ba kung bakit nagawa ng 144,000 na ito naman na sundin ang Panginoon? Because they were redeemed. Anong ibig sabihin? No? Ang lakas, no? Ang katalinuhan, no, ng Panginoon ay pinagkaloob sa kanila. Kaya nila nagawa yung iniutos sa kanila ng Panginoon. At ngayong umaga, kung tinanggap natin ang Panginoon bilang sa natin tagapagligtas, the same power, the same wisdom na pinagkaloob ng Panginoon sa 144,000 na ito, yun din po binigay niya sa atin. Yun din ang binigay ng Panginoon sa atin. Ano po ang ibig sabihin? Ibig sabihin po dito, we can also obey the Lord. Kahit ano po ang iutos. No? Kahit ang tingin natin, no, in our logical mind, parang imposible. Di ba? Parang hindi natin kaya. No? Kung titingnan natin yung ating abilities, no? Yung ating involvements, yung ating exposure, parang hindi ko yata kaya. Mga kapatid, sana paulit-ulit natin marinig itong salita. Kaya mo yan dahil nasa iyo ang Panginoon. He will strengthen you. Si Apostol Pablo, yung sabi niya, no? Sa Philippians, no? I can do all things through Christ who strengthens me. Ang daming limitations, no? Ang daming hindrances, no? Na lagi nakabang kay Apostol Pablo. Pero habang siya'y nakakulong, no? Imagine, sinulat niya yung Philippians chapter 4 verse 13 na nasa kulungan siya. Ang sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens. Nakakulong pa yun, ha? Diba? Eh, lalo na kung nakalaya siya. No? Ang ibig sabihin, kung hindi siya nakulong, mas marami pa siyang napuntahan. Di po ba? Kaya tayo rin, mga kapatid, ngayong umaga, no? Hindi pa naman tayo na kulong ng katulad ni Apostol Pablo. Di po ba? Tayo po ay malaya. Nandito po tayo sa malayang bansa. Kaya samantalahin natin. Gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Ngayon ay last Sunday na October. Di ba? At ilang days na lang, matatapos na 2025. Sana magkaroon tayo ng reflection. Ano na bang ginawa ko? Ano na bang natapos ko? No? Simula ng January na sa oras na ito. I only have barely 2 months. Kaya mga kapatid, sana ito po ang panalangin ko sa bawat isa. Sa papalapit na pagtatapos ng 2025. Sana hindi rin paubos ang momentum natin. No? Sana tayo pong lahat sa biyaya ng Panginoon, we will have a strong finish sa 2025. Gawin natin kung ano yung dapat natin gawin. At yan naman ang ating sinubukang pag-aralan at alamin. Di po ba? Dito po sa CGBC Satellite since January. Ano ba yung gustong ipagawa sa akin ng Panginoon? Ano bang kalooban ng Diyos sa akin? And I'm sure, mga kapatid, sa parati natin pagsasama, pag-aaral ng salita ng Panginoon, I'm sure, nangusap ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon yung gusto niyang ipagawa sa inyo. Mga kapatid, sana ngayong 2025, sa pagtatapos nito, masasabi natin na nagawa ko po, Lord. Wala akong sasabihin na sayang ang 2025. Wala akong. We still have 2 months, no?
Kaya gawin po natin sa biyaya ng Panginoon. Okay po? So, ito pong mga naiwan, ito pong 144,000 ito na nangaral ng salita ng Panginoon, wala silang ginawa kundi sumunod sa Panginoon. Why? Because they were redeemed. Ganun din po tayo mga kapatid. Redeemed din po tayo. We were saved. No? Niligtas tayo ng Panginoon. Kaya gawin natin kung ano ang kalooban. Ay, ang pangalawa, sermons of the three angels. Ano po yung mga mensahe ng tatlong anghel? Makikita po natin yan sa Revelation chapter 14, verses 6 to 7. Ang una, sabi niya, then I saw another angel flying in mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim. To those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, fear God and give Him glory, because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Nakakabilib talaga ang Panginoon. Hindi mo maintindihan minsan ang kanyang plano. Diba? Imagine, ito po ay patapos na yung 7 years. Talaga ang tindi na ng mga parusa na binuhos ng Panginoon. Yet, nagpapadala pa rin ang Panginoon ng mga messengers para yung mga tao ay manumbalik pa rin sa Kanya. And this time, hindi na siya gumamit ng tao to share the message. Hindi na ginamit niya. Anghel na. Di ba? Siguro, tapos na yung role ng mga tao. Yung 144,000, tapos na yung role nila na mag-share. This time, angel naman para talagang maniwala na ang mga tao. At tingnan niyo yung message. Sabi niya, fear God and give Him glory, because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens and the earth, the sea and the springs of water. Kung inyong mapapansin, kung inyong i-analyze itong mensahe, ito rin yung mensahe na ating binabahagi. It is a very simple message of salvation. Di ba? Walang outline. No? Walang highfalutin words. Di ba? Angel na yung nagsasalita nito. Di ba? Kung anghel ang nagsasalita nito, dapat talagang kumbaga, spectacular yung kanyang pag-share. No? Pero, kapareho rin ang paraan ng kanyang pagbabahagi. Katulad natin. Diba? During this time, no, ang Panginoon gusto pa rin na may mga maligtas. At gumamit siya ng iba-ibang paraan para maibahagi ang salita ng Panginoon. This time, inutusan niya ang isang anghel to proclaim the eternal gospel. So yun po ang una na mensahe ng isang anghel, the eternal gospel. Alam niyo po mga kapatid, itong ating ibinabahagi na mabuting balita. Ito po ay hindi mawawala pag nag-rapture na. It will remain, it will continue, because this is an eternal gospel. Bagamat ito ay nakasulat lang sa papel, nababasa natin, meron ito po ay buhay. Marami ng mga tao ang gustong sumunog, sumira sa Biblia, pero hindi po ito mawala. Bakit po? Because this came from God. This came from the eternal God. Ito pong gospel ay galing sa eternal God. Kaya ito pong gospel, this is also eternal. Hindi mo siya pwedeng pigilan, hindi mo siya pwedeng tanggalin sa kasaysayan ng mundo. Okay, so yun ang muna niyang mensahe, the eternal gospel. Mga kapatid, sana po, sa biyaya din ng Panginoon, ito rin ang ating maging mensahe sa mga kakilala natin, sa mga kaibigan natin. Sana once nasabihan natin sila, kung halimbawa 10 taon na tayo magkakilala, magkakasama-sama, sana kahit minsan ay masabihan natin sila. Again, kung titingnan ninyo itong
mensahe ng anghel na ito, napakasimple. You worship God. Meron akong binabible study ngayon, at yun ang kanya laging sinishare sa kanya mga kaibigan. You surrender your life to the Lord. Yun lang. At nagkakaintindihan sila. Marami na siyang na-share niya. Simple message, but it is powerful. Nakakala lang natin, simple, pero hindi mo alam kung ano ang magiging dating nun sa pagsasabihan. At mga kapatid, alam niyo ba, na ang salita ng Panginoon, hindi mo siya kailangang pagandahin. Kasi, ano siya, anong tawag dito? May sarili siyang power. No? Pagka sinare mo yung Word of God, no? Kikilos siya mag-isa doon sa sinabihan. Dahil sa, yan ay salita ng Panginoon. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1, verse 17. I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God unto salvation. Kaya hindi niya kinakaya yun. No? Kahit kung paano man ito sabihin, mag-uusap siya mag-isa. Kaya sometimes, kaya tayo natatakot mag-share kasi kulang pa ako sa training. Diba? Kasi, ang gagaling nung share ko, baka matanong ako, hindi ko masagot. Naikwento ko na ito sa inyo noon, may nakausap akong agnostic, hindi naniniwala sa Diyos. Ang galing niya magpaliwanag. Hindi ako kasingit. At hindi ko rin alam kung paano yung sasagutin yung kanya mga naiisip. Mga dahilan kung bakit ayaw niyang maniwala sa Diyos. Basta sabi ko na lang, ito po ang aking paniniwala. Pag tinanggap niyo si Jesus, bilang sarili ng pagligtas, ibigyan niya kayo ng buhay na walang hanggan, babaguhin niya kayo. Yan po ang aking nakita, na aking pinakita. Tapos nagsalita na naman siya ng napakarami. Pero sabi ko, sa isip-isip ko, Lord, gamitin mo yung word na yun. Kumbaga, na-deliver ko yung message. And for sure, no, one of these days, babalik yun yung word na yun sa kanya. Maiisip niya yun sa kanyang pag-iisa. No? Babalik yun. Because it is the word of God. Hindi word of Ileno. No? Or kung sino man sa atin. No? Yung inyong i-share, that is the word of God. Okay? Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. No? Again, katulad ng sinare ng angel na ito, it's very simple. No? Pero yun yan. Ang power ng sasabihin mo ay hindi dahil sa galing ng pagsasalita, kundi dahil sa salita ng Diyos na makapangyarihan. Okay? So, yun po ang first message, eternal gospel. Ang second message, sabi niya, a second angel followed and said, Fallen, fallen is Babylon the Great, which made all the nations drink the maddening wine for adulteries. Okay. Ito pong binanggit mo yung word, the Babylon the Great. Noong pong panahon nila, nung sinulat ito, ang Babylon po doon ang pinakamakapangyarihan, no, na bansa. Noong panahon nito, talagang lahat ng mga Hudyo ay nagsasabing kung gaano kalupit ang Babylon. Okay? At ang Babylon daw po, ito ay nagre-represent ng isang sistema na ang una niyang ginagawa ay hikayatin ang lahat ng mga tao na tumalikod sa Diyos. At bukod doon, itong sistemang ito ay napakasama. No? Nanghihikayin sa mga tao na gumawa kayo ng masama, lahat ng hindi kalooban ng Diyos. Yun po ang nire-represent ng Babylon. Kaya, nung lumabas itong pangalawang anghel, ito ang kanyang sinigaw. Ito ang kanyang mensahe. Fallen, fallen is Babylon the Great. Ano po ang ibig sabihin doon? Itong masamang sistema na bumabalot sa sanlibutan ay matatapos na fight. Diba dito sa atin sa Pilipinas, nakakalungkot na hindi mo kayang basagin,
hindi mo kayang putulin yung corrupt na sistema. Diba? Sa customs na lang, no? Nagre-resign yung mga secretaries na talagang pagpasok nila, sisikapin ko na linisin. No? Ang ahensyang ito. Pero malalaman mo, after few months or few days, mabisan. Alam niyo kung bakit? Hindi nila kaya. Talagang nakatanim na. No? Hindi nila mabunod. Sapagkat, yung sistema yun ay sistema ng Babylon. Na ito po ay kumalat na sa buong mundo. Ito po ang namumuna ay ang Diyan. Kaya, kahit na gaano tayo ka-frustrated dito sa atin, sa bansa natin, I'm sure sa iba rin mga bansa, hindi talaga pa natin matatapos yan ngayon. No? Pero, ito po, darating ang panahon. Ito, lalabas itong anghel na ito at sasabihin na, fallen is Babylon. Finally, matatapos na yung korupsyon, no? Yung kasamaan, no? Yung paglaban sa Diyos sa panahon. Kaya ang mensahe ng pangalawang anghel ay eternal defeat, no? Pangwalang hanggang pagkatalo. Kasi the moment na sinabihin na yung unang angel na yun, the Babylon is defeated, have fallen, hindi na po yan babalik, hindi na mauuli. Diba? Magkakaroon na ng kapayapaan, ng honesty, wala ng corruption na mangyayari after that. Okay? So, ano kaya ang mangyayari sa bansa natin o kaya sa buong mundo pagka wala ng corruption? Siguro narinig nyo na may nagsabi na ang Pilipinas naman talaga ay mayaman. Di po ba? Kasi kung titignan nyo yung laki ng ninakaw, okay, enough na para suportahan yung mga pangangailangan po natin. Di po ba? Nakakalungkot nga na itong mga kapitbahay natin ng mga bansa. Dati ay umaasa lang sa karunungan natin. Pero ngayon, no, nag-i-import na tayo sa kanila. Di po ba? Bakit? Kasi nagamit nila ng maayos yung kanilang mga resources. Although may mga corruptions din sila, pero dito sa atin talagang kakaiba. Di ba? Alam niyo po ba, darating ang panahon, matatapos na. Okay? So, there will be an eternal defeat. Pangatlo, ito, paalala ito sa lahat. A third angel followed them and said in a loud voice, if anyone worships the beast and its image and receives its mark on their forehead or on their hand, they too will drink the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. They will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb. And the smoke of their torment will rise forever and ever. There will be no rest, day or night, for those who worship the beast and its image, or for anyone who receives the mark of its name. So dito po, ito yung sinasabi sa inyo nung nakaraang Sunday, wag, kung halimbawa kayo maiwan, wag naman, no? Sana walang maiwan sa atin. But in case may maiwan sa atin, wag kayo magpapatata ng mark ng beast, no? Yung 666. Bakit? Ito yung mangyayari, no? Pagka natataka na kayo, ang sabi niya, they too will drink the wine of God's fury, which has been poured full length into the cup of his wrath. They will be tormented with burning sulfur. Okay? Pahirapan kayo ng ito, mga sulfur. Di ba yung sulfur ginagamit sa paputok? Di ba? And then, ang sabi pa dito sa verse 11, there will be no rest, day or night, for those who worship the beast and its image, or for anyone who receives the mark of its name. Walang pahinga. No? Talagang papahirapan kayo day and night. Kaya kawawa, no? Kawawa yung may iwan at yung mga magpapatay.
talagang wala na silang pag-asa. Diretso na silang impyerno. Pero, again, hindi nila pwedeng sisihin ang Diyos na unfair. No? Hindi nila pwedeng i-accuse ang Panginoon na hindi sila binigyan ng chance. Kasi kung inyong mapapansin, no, simula nung nag-rapture, simula nung nag-start ang tribulation, maya't maya ang pag-share ng Word of God. No? Na manumbalik ka sa Panginoon. You worship God. You surrender your life to God. Pero yun nga, iba nga lang ang salvation pagka sa tribulation na. Kailangan tanggapin mo sa Jesus at the same time, kailangan patayin mo. Pero, yun nga. At least, pupunta ka sa langit. Baga, minsan ka lang masasaktan. Pero sa atin po ng mga tumanggap sa Panginoon, hindi na natin kailangan itong paghirapan. Pero hindi dapat natin sabihin na, hindi ko na papansinin yung tribulation na yan. Hindi naman ako pupunta dyan. Eh paano yun nga, lagi kong sinasabi, paano yung iba? Ano ba? So bigyan natin ng chance sila hanggat wala pa ang Panginoon. Okay? So, ito po ang makikita natin. And then dito sa Revelation chapter 14, 12 to 13, this calls for patient endurance on the part of the people of God who keeps His commands and remain faithful to Jesus. Then I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. So, dun sa mga naiwan na tumanggap sa Panginoon, no, na naging willing silang mamatay for God. Sabi diyan, dito sa verse, dito sa last part, yes, says the Spirit, they will rest from their labor. Yung kanina, yung mga nagpatatak, no, walang pahinga, day and night. Diba? They will be tormented. Pero sa mga tumanggap sa Panginoon, no, at willing mamatay, they will experience rest from their labor. At yun nga, pinagpala ng mga tao. Okay, so, yung pangatlo, eternal judgment. No? Sa judgment, laging dalawa, no? Guilty or not guilty. So, yung mga guilty, pupunta sila sa impyerno. Yung mga hindi guilty o yung mga nanindigan sa pangalan ng Panginoon, they will experience rest. Pupunta sila sa langit. Okay? So, yun po ang pangalawa na paraan kung paano prinotektahan or preserve ng Panginoon ang mga mananampalataya through salvation and through the messages or the sermons of the three angels. Okay po? And then ang pangatlo, separation. Ano yung sabihin itong separation nito? Okay? Tingnan po natin sa Revelations chapter 14 verses 14 to 20. Basahin nga po natin. Ready? Begin. I looked, and there before me was a white cloud, and seated on the cloud was one like a son of man, with a crown of gold on his head and a sharp sickle in his hand. Then another angel came out of the temple and called in a loud voice to him, who was sitting on the cloud, take your sickle and reap, because the time to reap has come, for the harvest of the earth is ripe. So he was seated on the cloud, swung his sickle over the earth, and the earth was harvested. Okay, next. Okay, bago po yung sunod, gusto kong pansin natin itong ilang mga talata dito. Sabi diyan, I looked, and there before me was a white cloud, and seated on the cloud was one like a son of man with a crown of gold. So, sino kaya yung son of man na yun? That's Jesus, no other than the Lord Jesus. And look at what he's wearing, a crown of gold. Alam niyo po habang pinag-aaralan ko po ito, talagang nagpasalamat ako sa Panginoon. Talagang nakakamangha ang Panginoon. Kasi the last time na nakita ni John ang Panginoon, he was wearing a crown of thorns. Di ba? Pero dito, sa muling pagbabalik niya, he was wearing a crown of gold. Ang ibig sabihin po, pagka
ikaw ay nakasuot ng koronang ginto. It speaks of power and authority. Kaya, sa muling pagbabalik ng Panginoon, siya po ay babalik ng makapangyarihan. Hindi siya servant. No? Hindi siya alipin. No? Sa kanyang pagbabalik. He will come as the King of Kings and Lord of Lords. At anong gagawin niya? May dala daw siyang sharp sickle o karit sa atin na patalas. Okay? At aanihin niya. No? Sino yung mga aanihin niya? Okay, but gusto ko pansinin niyo yung word na harvest. Pag sinabing harvest, yan ay puputulin mo at iuuwi mo. Okay? Yan ang ibig sabihin ng harvest. Dadalhin mo kung nasan ka. Okay? So, bakit ko in-emphasize yan? Sapagkat sa separation na ito, the Lord will separate the righteous. Okay? I-harvest na niya yung mga matutuwid. Sino yung mga matutuwid na yun? Yun yung mga tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Okay? Nasugtan niyo po ako? Okay. And then, ang pangalawa, ito sa verses 17 to 18. Basahin niya po ulit natin. Ready? Begin. Another angel came out of the temple in heaven, and he knew had the sharp sickle. Still another angel who had charge of the fire came from the altar and called in a loud voice to him who had the sharp sickle. Take your sharp sickle and gather the clusters of grapes from the earth's fire, because its grapes are ripe. Okay, bago natin basahin yung sunod ng mga talata, pansinin niyo naman yung word na gather. Kanina, pinasin natin yung word na harvest. Pagka sinabing harvest, yun nga, aanihin mo, tapos dadalhin mo kung nasaan ka. Pero ito, puputulin mo, and you will just gather. Not necessarily, they will, or he will bring it home. So ito, iipunin lang. Okay? At anong gagawin pagka inipon? Ito mga ito. Sabi dyan, basahin niya po natin. Ready, begin. The angel swung his sickle on the earth, gathered its grapes, and threw them into the great winepress of God's wrath. They were trampled in the winepress outside the city, and blood flowed out of the press, rising as high as the horses' bridles for a distance of 1,600 stadia. Ang ibig sabihin po dito, 1,600 stadia ay 3,000 kilometers. So, layo nun, ano? Yung layo ng dugo. So, sino ito? Itong inihantulad sa vine, no, na itinapon sa winepress ng puot ng Diyos. Okay? These are the wicked one. As I've said, yung word na harvest at saka yung gather, magkaiba yun. No? Yung harvest, dinala ng Panginoon sa Kanya. Ibig sabihin, yun yung mga mananampalataya. Okay? And then, yung pangalawa, no? Pinutol niya para ipunin lang, no? Inipon para itapon sa winepress. Para ma-experience niya yung puot ng Diyos, yung parusa ng Panginoon. At ganun katindi yung mangyayari, no? Yung dugo na aagos, no? It's rising as high as the horses' bridles. So ganito kataas yun, no? Yung dugo. Tapos ang layo niya, 1 or 3,000 kilometers. Okay? So, gano'ng katindi ang mararanasan ng mga taong hindi sumunod sa Panginoon. Gano'ng katindi ang puot ng Panginoon na ipapakita niya sa lahat. Pagdating po ng tribulation. Okay? And then, ang sunod, the 7 last plagues. What? Hindi na natapos. Meron pa palang pitong sagot. No? Okay, tingnan po natin itong verse o chapter 15 verse 1. Sabi niyan, I saw in heaven another great and marvelous sign. 7 angels with the 7 last plagues. Last, because with them God's wrath is completed.
So ito na yung huling-huli, no? Na kumbaga salot na ibabagsak ng Panginoon sa mundo. Next week natin pag-aaralan kung ano-ano yung mga yun. No? Kung yung nauna yung trumpets, no, 1/3 lang yung nasisira. No? Tingnan natin next week kung gaano kalaki yung masisira. No? Dito sa huling pitong mga salot na yun. Pero, ito nga ang makikita natin. Pinadala ito ng Panginoon, no, to preserve the believers. No? Para totally maghiwalay na ang righteous at ang wicked. No? Ang wickedness. No? Pinadala niya ito at sabi niya nga, God's wrath is completed. Pagka ito ay na-experience na. Ang sabi pa dito sa Revelation chapter 15, 5-8, after this I looked and I saw in heaven the temple that is the tabernacle of the covenant law, and it was open. Out of the temple came the seven angels with the 7 plagues. They were dressed in clean shining linen and wore golden sashes around their chest. Okay? And then, sa verse 7, Then one of the 4 living creatures gave to the 7 angels 7 golden bowls filled with the wrath of God who lives forever and ever. Ito pong 7 bowls, diyan nakapaloob yung 7 plagues. Kasi bubuhos nila yan. Pakikita po natin yan next week. So, gaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, God will preserve the believers from this wrath. No? At kaya tayo ipipreserve ng Panginoon, o kaya ipipreserve ang mga believers, mga mananampalataya doon, no? Ay para hindi na sila kailanman magkasama. Mga kapatid, kung atin pong, kung magkakaroon tayo ng reflection dito, talagang may katapusan ng kasamaan at tayo po ay ihiwalay talaga ng Panginoon. Diba? At ang Panginoon na ang pwedeng gumawa nito. Kahit nasikapin natin na magpakalayo-layo tayo, di ba? Yung pupuntahan natin, meron pa rin tayo makikita o makakasalaw mga pasaway pa rin. It's a great comfort and inspiration. The time will come, ang Panginoon totally ilalayo na tayo sa kasama. Di ba? Tayo ay kailangan magpasalamat sa Panginoon. Kaya kung mapapansin nyo, maya't maya, no? Pagkatapos ng mga punishments na binibigay ng Panginoon, maya't maya may nagpupuri sa Kanya. Di ba? Maya't maya may umaawit, no, ng pagsamba sa Kanya. Because of this revelations. Dahil po sa mga pinakita ito, dahil sa mga salot na ito na pinadala ng Panginoon to totally protect us, preserve us. Okay? So, imagine, 7, ano? Alam niyo ba kung bakit 7? Bakit hindi one time lang? Alam niyo kung bakit? Again, para bigyan ulit ng chance yung mga tao. Pag ano, na-experience mo na, ang lupit itong unang itong unang salot na ito babalik na ako sa Panginoon. Diba? Or kung halimbawa, na-experience mo na yung pangatlo, pero nagmamatigas ka pa rin, no? Meron ka pang 4 na chance. No, na chance para bumalik sa Panginoon. Pero pag natapos na yung 7, no? Tapos nagmamatigas pa rin, wala nang hindi na natin pwede sisihin ng Panginoon. Talagang hindi na talaga pinili yung tao. Diba? Siya talaga ay diretsyo na sa kapahamakan, sa impyerno. Okay? And then ang panghuli po na paraan ng pag-preserve ng Panginoon, pag-protekta ng Panginoon sa mga mananampalataya during this time. Hindi lamang salvation, sermons of the 3 angels, separation, 7 plagues, ang panghuli, the sacred temple. The sacred temple. Ang banal na templo. Nasabi niya sa verses 5-8 ng chapter 15.
After this, I looked and I saw in heaven the temple. That is the tabernacle of the covenant law. And it was open. Okay? Gusto ko pansin niyo po yung salita covenant. Covenant law. Pag sinabing covenant, ano po? Kasunduan. No? At ang isang kasunduan, dapat yan ay hindi mabalik, hindi yan pwedeng baliwalain. Sapagkat ito yung kasunduan. At itong covenant law na ito, no? Ito ay nagsimula pa kay Abraham. That the Lord will bless. Lahat ng ibibless si Abraham ay ibibless din ng Panginoon. Lahat ng sasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay magiging lahi din ni Abraham. That is the covenant. No? At ang ibig sabihin po nito, the Lord will fulfill that covenant. At yan po ang ibig sabihin nitong sacred temple na ito. Kasi dito nyo makikita itong covenant na ito. Okay? Ito ang nagpapakita, ito po ang nagsisignify na hindi sinira, hindi kinalimutan ng Panginoon ang kasunduan niyo. Kahit na sa ating panahon ay napakatagal nang nangyari nun. I think that's 4,000 years ago. Di po ba? Tayo nga, 4 minutes ago, nalimutan na natin. Nakakalibot na tayo. Di ba? Pero ang Panginoon, never na malilimutan niya ang kasunduan. Kaya niya pinakita itong templo na ito para ipakita niya na tuto pa rin niya. Yung kanyang pangako that He will preserve us. Na kailanman tayo mga mananampalataya na hindi na niya itatapon doon sa impyerno. Okay? Nakakabilib ang Panginoon, nakakamangha siya. In fact, yung nakakamangha, nakakabilib ay napakasimpleng salita to describe the greatness of God. Kasi imagine that, no? Sipin ninyo, plinano ng Panginoon ito, napakalaki ng planong ito. At saka well-planned talaga siya. No? Hindi yung nagre-react lang siya kung ano ang need o ano ang problema. Kundi ito ay matagal na niyang plinano. At ito ang mangyayari. At the main purpose of this, kung inyong ang oobserbahan, no? Sa buhos niya ng mga parusa, isa lang ang goal ng Panginoon. Bumalik ka sa Kanya. Bumalik ka sa Kanya. Sabi kanina, this is a challenge. Maging tapat po tayo sa Panginoon. So, salamat sa Panginoon dito po sa 5 na paraan kung paano niya tayo po preserve. So, mga kapatid, ngayon po umaga, sa papalapit na pagtatapos ng ating pong taon, 2025. Sana po, itong ating pinag-aaralan ngayon pong umaga, itong Revelation chapter 14 and verse 15, or chapter 15. Ito po ay una, mag-inspire po sa atin to keep on serving the Lord. At meron po akong bago natutunan ng Monday. Before you serve the Lord, you have to spend time with Him. Talagang maging tapat po tayo sa pagbabasa ng Kanyang salita. Kasi through reading His Word, doon po siya nangungusap sa atin. Diba? Sabi nung preacher na narinig ko, you cannot work well kung hindi ka nag-spend ng time sa Panginoon. Itong mga paulit-ulit na itinuturo sa atin, lalampas lang yan sa ating mga tayo. Matutunaw lang yan sa ating mga isip. Kung hindi tayo nagbibigay ng panahon sa Panginoon. Kung hindi natin binabasa yung kanyang salita, kung hindi po tayo nananalangin sa Panginoon. And challenge ko ngayong umaga, mga kapatid, let's spend time with the Lord. Kumusta ang mga quiet times natin, ang mga devotions po natin. Di ba? Nababasa niyo po ba yung ating mga pinog-post? No? Mayroon po ba tayong quality time? Sabi nung preacher na yun,
Kaya hindi natin masustain ang ating ministry because we always fail to spend time. Ito pong mga bagay na ito na ating pong pinag-aralan, nangungusap ang Diyos sa atin. At sana mag-encourage ito sa atin to spend more time with Him. At alam po ninyo, ang isang resulta pagka lagi tayong naglalaan ng oras sa ating Panginoon, we will be joyful in serving. Masaya po ang paglilingkod. Excited po tayo parati. At tipong magagalit tayo sa samahan loob natin kung hindi tayo mabigyan ng chance na maglingkod sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, praise God sapagkat may prophecy na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa that we will be preserved. Hindi lamang for this lifetime, but we will be preserved forever. Tayo pa manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat po sa mga salitang ito na amin po nabasa at napag-aralan. Again, Lord, inaamin namin ang kakulangan ng aming pangunawa. Inaamin ng inyong lingkod ang kakulangan ng kanyang pagsasalita. Ang dalangin ko po, Panginoon, dahil sa ang salita mo ang nahayag. Nawang banal na spirito ang kumilos, ang mangusap sa puso ng bawat isa. Panginoon, tunay po na wala kaming pwedeng sabihin at gawin kundi ikaw ay sambahin, purihin, luwalhatiin at unahin sa buhay namin. Dahil po sa mga planong ito na nahayag na amin pong napag-aralan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng mas mahaba pang oras sa inyo na kami makipag-usap, makipagdinig kami, Panginoon, sa inyo, upang magawa namin ang lahat ng aming pong dapat gawin na ipinapagawa ko sa bawat isa. Ikaw nawa ang kumilos dito po sa CGBC Satellite. Ikaw nakakaalam kung ano ang mga dapat namin gawin. Kaya ikaw po ang mamuna sa bawat isa. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.